ito na nga mga Habibis! Welcome to another episode of The Beehive! Where you can be open, be authentic, and be random. and be with the Habibis! Dapat meron ka rin nito, baby. Oo nga, meron ako niyan, hindi ko rin nagamit. Oo. Diba? Oo. Pero welcome to another episode ng The Beehive. I hope nag-enjoy kayo ng mga previous episodes. Alam namin nag-enjoy kayo sa base mga comments ninyo. Continue sharing these episodes. Maraming salamat sa mga nagsusupport at nanonood. Yes! ng The Beehive. It Diba? is already the Christmas season. Ang saya-saya ko. Ang maganda lang about being happy is, walang toxic, walang negative. Pero meron talaga mga tao sa buhay natin na hindi magiging masaya kung nakikita tayong masaya. Anong tawag yan? Mga bitter, mga inggit. May mga taong ganun. Kaya nga sabi nila, di ba, walang gamot sa inggit. Sabi nila, pag inggit, Pikit! Ganon! Diba? Ladies and gentlemen, mga hobbies. Speaking of inggit pikit. Ayan nga. Since dito sa mga episodes natin dito sa The Beehive, pinag-uusapan natin yung album na kaka-release ko lang. And ilang songs na yung ating na-discuss sa previous episodes natin. Panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. At napapakinggan. At napapakinggan, kailangan nyo pakinggan, okay? Papakinggan nyo yung mga songs. Salamat po sa mga nagmamahal at nagsusuporta at mga nakaka-appreciate sa mga gawa kong kanta, mga likha kong kanta. Na ang title ng album ay? The album is called A Little Box of Chocolate dahil ito yung mga iba't ibang mga chocolate sa buhay ko. Ang chocolates ay representative na mga lessons, mga stories na... Experiences. Yes, diba? na mga pinagdaanan natin, me and sa pagsasama namin ni Habiray. At speaking of inggit-pikit nga. Yes, kasi marami akong kakolab. Marami akong kakolab dito sa album na to. Isa sa mga kakolab ko ay kasama ko kumanta sa isa sa songs dito sa album which is entitled Inggit-pikit. At itong babaeng ito, sobrang close sa ito kasi kababayan mo to. Oo. Actually, hindi na kami friends kasi hindi talaga siya, parang may attitude. Ay! Uy! Charot lang! Chismis! Charot lang. Inggit-pikit, charot. Isa sa mga pinakamabait at pinaka-talented. Sobrang bait, napakagaling pati. Yung mga followers natin na from Cagayan de Oro, baka naman familiar yung mukha niya sa inyo. Kilala Okay. nyo. Kasi dati po siyang politiko. Ladies and gentlemen, charot lang. Ladies and gentlemen, from Cagayan de Oro, Aizel Ruga! Hi! Kamusta? Hello, welcome, girl. Ayan. Feeling. Ito, si Aizel Ruga. Hi, mga Napakaganda. Habibis. Na nakakaluwag-luwag na sa buhay. At meron paginto sa... Paginto na. Paginto na. Oh my God! Ganito pala yung feeling. Promise. Feel ko sikat na ako. Sikat ka talaga. Oo. Diba? Actually, ang dami niya nasalihan ng mga TV shows din. Oh, Parang siya- TNT, tawag ng 3-day tanghalan. defending champion. Oo, kaya lumabas na siya sa TV. Maski sa Soko. Charot lang! Hintayin niyo yung tulfo. Alam ko, kung mapapapag po kabiling ko, alam ko yung reason. Bakit? Bawal sabihin. Kaya tayo na nga. Ayun na nga. Kumusta ka naman, girl? Ito naman masaya. As in, masasabi kong successful ako for this year. Oh, And that's nice. kasi ang dami kasi definition kasi ng successful. So, Totoo. yung happiness nandun. That's true. Yes. At sa success mong yan, meron ka bang mga Naramdaman ng mga taong Parang feeling mo ay hindi masaya para sa'yo. success mo. Yes. Marami sila. Ah, Kasi diba? bago ako nakarating sa work kong ito, iniwan ako ng mga madla. Yung ako lang. Ganun. Ang ending ngayon. Ng mga friends mo, mga people na... Inakala mo... Ulitin natin yun na. Ito, alam ko kasi yung kwento nito. Diba? May dumating sa point na she was at the lowest of her life na walang-wala siya. Iniwan siya ng mga taong akala niya mananatili sa mga side niya. sa mga difficult times in her life. Correct. Iniwan siya doon. Oo. And then, nung nag-successful ka, nung nawala sila, lumaban ka lang, ginapang mo lang, at naging mas maginhawa yung buhay mo. Oo, Ano nangyari doon? Na mag-isa lang ako. There was one time na in-advise na ako ni David na umuwi na lang ng CDO kasi ang hirap talaga ng sitwasyon. Especially
timing talaga pandemic. So, sabi ko, ilalaban ko na to, bahala na. So, ginapang ko sarili ko, nagbenta-benta ng mga... Empanada. Naalala kayo, bumibili ka ng empanada na benta niya. Parang talaga may tawid. Oo. And then, nakasurvive ako, nag-loan para makalipat ng bagong place, ganun. So, eventually, slowly, pero nakarating ako sa bagong work ngayon. Mas maganda ang work ko ngayon. I can travel, I can... treat my friends na gano'n, na hindi na ako yung humihingi at naghingi ng awa, gano'n. Diba? Masaya ako as in. That's so. Ay, sa saya mong niya, may naramdaman ka ba mga tao na feeling mo na inggit sa'yo or hindi masaya para sa'yo? Yes, kasi especially pag nagpo-post ako sa Facebook, ganyan, feel nila ang yabang-yabang ko na. Diba? Ganun, attitude, ganon. Directly ba sinabi na gano'n? Hindi. Na ano lang, uy, sabi ni ano, ganyan. Sabi ni ganyan, diba? May dumarating na chismis, may nahahagip kang chismis na sinasabi na parang mayabang na siya. Kasi sometimes, di ba sa life, parang nanggaling ka dun sa walang-wala ka. Tapos syempre, nung nakabangon ka, naging successful ka, gusto mo mag-reward sa sarili mo, correct. Diba? Ay, may mga bagay lang din. May mga tao na parang, dahil nakita na naging successful ka, parang feeling mo, yabang-yabang mo na. Ito yung mga tao na parang deep inside, naiinggit lang kayo din. Correct. Meron ding times din na nagpo-post tayo sa Facebook ng travel mo na binili mo. Hindi dahil nagyayabang ka, pero sineselebrate mo yung pinaghirapan mo. Correct. Diba? I'm just really happy na kamit ko to, nabili ko to, o nagawa ko to, nakapag-travel ako. Kasi dati hindi ko magawa to, so pinupost natin. Yeah. Minsan, may mga tao, feeling nila nagyayabang ka na. Ganon. Pero actually, it's not because nagyayabang ka, kundi because inggit lang talaga sila. Pero ako, to be honest, yung di ko na-experience dati, like traveling, ganun, kasi mahilig akong gumala. So, sabi ko, one day, bawi din ako, makaka-travel din ako. Ganun. Naiinggit ako sa mga tao, pero hindi ako naiinggit towards na magagalit ako, ganyan. Naiinggit ka, tanging motivation. Yes, motivation ko siya. Diba? Para pursige din sa lahat. Hindi, iba kasi yung inggit na, may inggit na nai-inspire ka, na nag-motivate ka na, ay sana ganyan din ako. Sige, magsisikap ako. Nai-inspire ka. Meron yung inggit na, ay bakit siya ganyan? Dapat ako. Parang gano'n Bakit ba successful siya kaysa sa akin? Kaya kasi dati to, pag magka-travel, sabi, ay wala muna akong budget, di na muna ako. Gano'n siya. Hindi siya sumasama. Pero recently, nag-US yan, nagbakasyon yan ng Amerika na ilang weeks lang na siya mag-isa. All expenses paid niya ang sarili niya. Lumipat at bumalik. Yes, and I'll be there soon again. Sana all ganyan lang, di ba, mag-travel? Kung sabi kayo, baka sabi may yabang mo yan. May mga magko-comment na naman. So, speaking of that, sa Inggit Pikit na song, Bisaya na naman ako. Bisaya kasi kami. Pag nakikita ko siya, napaka-Bisaya ako. Isa pa, another mo, alam mong naiinggit? Isa pa sa mga masakit na nangyayari, yung mga naiinggit sa atin, minsan, relatives natin o pamilya ng natin. Yeah. Oo, mga kadugulang natin. Parang the ugly truth talaga. Oo. Ganun, the bang life. May iba pa, close mo, friends mo, pero dahil, alam mong inggit sila because dati, lagi naman yan nagla-like, nag-comment sa post mo, pero ngayon na nagpo-post ka ng mga masaya or success mo, ay hindi na nagla-like. Tapos i-chismis ka na. Pero alam niya. Updated. Ayaw nila sa post mo, pero updated sila lagi. Siyempre, marites sila, di ba? Maraming nakaka-relate yan. Parang marites. Parang naging interested ka bigla sa buhay ng isang tao na nakita mo. Parang ito nagiging successful. Tapos parang, di naman niya deserve, ganyan-ganyan. Diba? May mga random people din na accidentally na-view yung My Day mo. Pangalanan na yan. Pangalanan yan. So, speaking of the song. Actually, isa sa mga linya dun sa song na ginawa na, actually yung song na yun, the song is entitled Inggit Pikit, na I co-wrote with a good friend from Japan, na Pilipinang nasa base sa Japan. Si Zara Tanaka. Yeah, Miss Zara Tanaka wrote the song with me, and then Aizel gave the honor of singing the song. With Zara's permission naman yun. Ganun. So, I'm very thankful for that, no? And then, bakit ka ba nag-come up yung song? Anong storya ng song? Kasi,
ako mismo, and si Zara mismo, may mga common experience, and I think kayo din. Lahat tayo may mga common experience about people na hindi masaya para sa atin. Or kahit wala ka namang ginagawang masama, minamasama nila yung mga ginagawa mo. Dahil feeling nila nagyayabang ka, or feeling nila hindi naman bagay sa'yo, bakit nagsha-shopping yan. Unahin mo nga ito, mas importante. Tapos, may mga nagtatampo pa because nakikita nilang nagta-travel ka or nag-shopping ka, tapos sila nung nanghiram ng pera, humingi ng pera, hindi mo binigyan. Totoo yan! Dahil inayawan mo, sinabi mo, wala mo na akong budget. Ichichismis siya, ay, wala daw budget, pero nakapag-travel. Hoy, kasama ka pala sa budget? Kailangan ko pala maglaan para sa'yo, nagagalit ka. So yun yung doon nabuo yung concept ng song, diba? Isa sa lines, isa sa mga liriko ng ating awitin na Inggit Pikit ay nakasabi doon, malala na ang iyong sakit. Pag ikay inggit, pikit. Ganon. Pag ikay inggit, pikit. Hindi ko in-expect na isa ko sa kinonsider ni David to actually, bagay na bagay sa'yo yung boses mo. Actually, napilitan lang talaga ko. Charot lang. Hindi, matagal ko na talaga sabi ko, gusto ko sana, since si Aizel kasi someone who's from Cagayan de Oro, from where I was, where I'm from, sabi ko gusto ko, pero hindi ko mahanap yung tamang kanta. So when Zara Tanaka from Japan, when we made the song, si Zara dapat mag-record, and then she was like, parang mas may bagay iba. She was very generous to say na look for someone na mas babagay sa song. And then, naalala ko kasi boses ni Aizel and the song, talaga sabi ko, feeling ko swak talaga to. Kasi ganun din yung boses ni Zara, makapal, husky, ganun. Sabi ko, may kilala akong ganyan ng boses. Ganyan. And pumasok talaga, and rightly so, nung nirelease natin yung kanta, bagay na bagay, swak na swak. Eh sana nagustuhan nyo din. Napakinggan nyo na ba? Yun alam mo ako, ang favorite kong line din yung parang, opinion mo sa na lang kapag may ambag ka na. Totoo. Ulitin natin yon para sa ating lahat, para hindi tayo maapektuhan sa mga sinasabi ng mga inggitero dyan. Opinion mo sa na lang kapag may ambag ka na. Kasi hindi naman ikaw nagpapakain sa akin. Hindi naman ikaw ang bumili. Hindi mo naman pera ang ginastos ko. Yeah, pero sa akin, regardless na merong nagbabadmouth sa akin na nagtatravel, ganun, dami gagastos, dami nag-iinggit. Pero wala akong masamang tinapay. Tama naman. Yan. As in, go lang ako. Nakakasakit kasi sa tiyan yung masamang tinapay. Kaya entertainin ko pa ba? Tama actually, yan. Totoo yan. Dead mythology na lang. Ganito kasi yan, kung nagpapa-apekto tayo sa kanilang pagka-nega, magiging nega din tayo. So, sasama na yung mood natin, tapos magiging negative vibes na tayo all day, di ba? So, instead na maging nega ka, i-enjoy mo lang yung buhay mo. Tapos yung mga inggit, pala sila, magdusa sila sa inggit dyan. Kung ayaw mo talaga, kung ayaw mo makita yung mga post ko, ayaw mo makita yung masayang buhay ko, edi unfollow, kaya nga pikit. Or what, just be happy with your life. Correct. True. Especially yung US ako. Ako rin mismo, hindi ko expect na ma-afford ko siya. Diba? Oo, na in 2 and weeks. it's because dream mo rin yun, pinaghirapan mo, diba? Wala kang inagrabyado, wala kang tinapakan para maabot mo yung mga pangarap mo. So bakit hindi natin or what, just be happy with your life. Correct. True. Especially yung US ako. Ako rin mismo, hindi ko expect na ma-afford ko siya. Diba? Oo, na in 2 and weeks. it's because dream mo rin yun, pinaghirapan mo, diba? Wala kang inagrabyado, wala kang tinapakan para maabot mo yung mga pangarap mo. So bakit hindi natin pwede? Tikit! Kaya kasabi dun sa line ng song, diba? Parang yung line, misteryo ng inggit, sa'yo nakadikit. Di ka matahimik, galit puot, sumisiksik! Diba? So, ganon. So, hayaan mo siya kasi siya lang yung mega, siya lang yung siya yung nahihirapan, siya yung nagdurusa, ikaw wala ka namang ginagawa or what, just be happy with your life. Correct. True. Especially yung US ako. Ako rin mismo, hindi ko expect na ma-afford ko siya. Diba? Oo, na in 2 weeks. And it's because dream mo rin yun, pinaghirapan mo, diba? Wala kang inagrabyado, wala kang tinapakan para maabot mo yung mga pangarap mo. So bakit hindi natin pwede i-celebrate yun? And yung mga totoong mahal ka, totoong nagsusupport sa iyo, they will also celebrate you and they will be proud of you. In fact, they will use you as an inspiration. Kagaya na nangyari kay Aisha, sabi niya, di ba, in the past, may mga nakikita siya, naiinggit siya in a sense na parang gusto ko rin maging ganon, kaya I will strive hard sa buhay ko. And look at her now. Yeah.
Pero hindi ko rin expect na grabe yung return after the sacrifices na na-experience ko. In the past. In the past. Ganun, naging masaya ako ngayon. Ganun talaga. Pag Pero ang pinaka-importante is masaya ka. Yes. Yun. And I also believe talaga, kung mabuting intention mo at sumisikap ka ng matino, ng malinis na hanap buhay, meron talagang good karma na dumarating sa atin. God will bless you. Yeah. Ganun. So, kaya ikaw, kahit may mga sinasabi silang masama, huwag kang pa-apekto. As long as alam mo, wala kang ginagawang masama. Wala kang tinatapakang tao. Diba? Choose your happiness, strive for the best in life. At dahil mayaman na si Aizal, meron siyang pag-giveaway today. Charot lang. Kaya ang tanong ko, anong mensahe niyo sa mga inggit-pikit? Ikaw, anong message? Manatiling nakapikit. At muna, hanggang sa dulo na walang hanggang, pikit mo na lang yan. Keep following. Keep posted. Ganon. Diba? O yan. Ikaw, may mensahe ka? Ang mensahe ko sa mga inggit is parang walang magandang nituturo sa iyo ang pagiging mainggit. Actually, mas nahihirapan kayo. Naniniwala nga ako sa karma at sa bad karma. So, isipin nyo na lang na kapag naiinggit kayo, use it as a motivation rather than anger or parang envy, diba? Tandaan nyo, isa sa mga mabibigat na kasalanan ng envy. Kaya doon sa mga inggit, mag-isip-isip tayo mabuti, mag-reflect ba kayo, mag-self-reflect kayo. Pero, it's never too late to change. Yeah. Piliin natin to be good. Piliin natin maging mabait. Kindness is free, sabi Kasi ko. Kasi maraming good karma pag nagiging mabait tayo. Totoo, yan. I-reward ka ng universe. Speaking of kasalanan, isa pong malaking kasalanan pag hindi nyo napakinggan yung kanta. Yeah. Kaya naman po, at this time, ladies and gentlemen, we're going to listen to the song, Please Welcome Inggit Pikit by David Mercado featuring Aizal Ruga! Sikat patsotsada, post kong masaya, laging may maikukuda. Mag-shopping man o magbakasyon sa Bora, lahat ng kilos ko'y pangungutla lang ang iyong gawa. Misteryo ng inggit sa'yo nakadikit, di ka matahimik, galit po't sumisiksik. Malala na ang iyong sakit, papapapagi kay inggit-pikit. Malala na ang iyong sakit, papapapagi kay inggit-pikit. Pagi kay inggit-pikit. Pagi kay inggit-pikit. Collection kong Louis Vuitton, Gucci at Prada. Sabi mo di bagay sa akin na ambisyosa. Pinaghirapan ko ang panggastos kong pera. Opinion mo saka na lang kapag may imbag ka na. Misteryo ng inggit sa'yo nakadikit, di ka matahimik, galit mo o sumisiksik. Malala na ang iyong sakit, papapapagi kay inggit-pikit. Malala na ang iyong sakit, papapapagi kay inggit-pikit. Pagi kay inggit-pikit. Pagi kay inggit-pikit. Salang ka sa lipunan, marites, ikaw ba yan? Walang ibang pinagkakaabalahan, kilos ko lang ang binabantayan.